Magandang gabi sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay ang mga Muslim, ini-invite ako sa kanilang page sa ang daang patungo sa kaligayahan. Ito po, pinakita ko sa inyo. Ang sabi niya sa akin, ito po ay messenger ng mga Muslim. Kasi ngayon, Facebook na, social media na sila mag-invite. Social media na sila, hindi sila patago-tago. Harap-harapan sa invite. Ginamit ang social media. Ang sabi ng Muslim nating kapatid, nagnais ban kasi ang screen name ko, Vangelo di Cristo, that is Gospel of Christ. Evangelio di Cristo sa Italian. Ito, ikaw ba'y nagnais na malaman ang tunay na landas ng kaginhawaan, kaligayahan? Mga Muslim po ang nagsalita dito. Ako naman bilang isa sa membro ng Christ Gospelic Church. Christ Gospelic Church. Ano po yung Gospelic? Yun po yung Ebanghelyo. Base sa Ebanghelyo. Yun pong Gospelic, ito, pakita ko sa inyo ang sabi sa authority na sa dictionary. Ano ang ibig sabihin ng Gospelic? Ito po, is there such a word as Gospelic? Ito paliwanag. AI po to, artificial intelligence, tinatanong ko. Yes, Gospelic is indeed a word. Though it is quite rare and not widely used. It is typically an adjective that refers something related to the gospel. Mas malapit ito sa gospel kaysa evangelical. Pareho sila adjective. Kaya gagamitin natin Christ Gospelic Christians. Kasi marami kasi Christians ngayon magulo. Tulad ng Catholic Christians, Orthodox Christians, at meron ding Protestant Christians. Pero hindi sa gospel. They are not gospelic. Tulad ng Katoliko, they are catechetical. Base sa Catechism of the Roman Catholic Church. Iba ang Catechism. Ang Catechism sinulat sa original language, Latin. Latin po. Ang gospel po, sinusulat sa Grego. Nung una pa. Aklat po ang Catechismong Katoliko. Dapat malaman ng Katoliko na kayo nakabase sa Catechismo. Yung sakramento nyo, galing sa Catechismo, sa Latin. Wala sa mga apostol, at unang mga Kristiyano, sumusulat sa Latin. Wala. Wala sa kanila turo ng Ebanghelyo na Latin. Yun pong Latin, Catechismo, hindi po yun Ebanghelyo. Bagamat, sinasabi ng Katoliko, sila ay Kristiyano. Alam mo ang turo ni Kristo, kaya may tatawag tayo sa Romans 1 verse 16, Gospel of Christ. Ang turo niya, Ebanghelyo, hindi Catechismo. Harap-harapan kayong niluluko ng mga Katolikong pare, obispo. Sila ay mga kampo ng demonyo. Sa Matthew 24 verse 24, mag-ingat kayo, Ebanghelyo, mag-ingat kayo sa turo, sa mga bulaang Kristo na turo, sa mga bulaang propeta, na turo din sa mga bulaang Kristiyano. Puro bulaan ho yun. Pag may bulaan Kristo, bulaan din ang propeta. Pag may bulaang propeta, ang mga membro bulaan din. False Christ, false prophets, the result is false Christians. Speaking Kristiyano. Sabi po niya ni Kristo, may bulaang Kristo tayo. Ang mga bulaang Kristo, yun po ang mga demonyo. Nagturo sa mga bulaang propeta. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. So, gospelic tayo. Ayaw ko nang gamitin ang evangelical, pero tama ang evangelical base sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, evangelical, pero gusto ko gamitin ang gospelic. Totoo naman sinasabi dito, gospelic is indeed a word. Though it is quite rare and not widely used, it is typically adjective that refers to something that related to the gospel or resembling the gospel in spirit or content. Gospel
noun, gospelic, adjective. Gospel noun, evangelical, adjective. So, mas malapit ang gospelic. And Christ, gospelic Christians, and we are part of that group. Christ, our leader, our teacher is Christ. And his teaching is gospelic, based on the gospel, and we are Christians. Christ is the one teaching us, not the Catholic priest, not for the Protestant, not the pastors. Not the pastors, human pastors and human priests. It is Christ who taught us gospelically. Yung gospelical namin, tanong natin sa AI. Ito sagot niya. Is there such thing as gospelically? Hindi evangelical ang gamitin natin ngayon na. Ang most common, evangelically. Pero gusto kong nasa English pa rin na dictionary ang gospelically. Sabi dito, yes, gospelically is an adverb. Hindi siya adjective. Adverb naman, which is almost similar to evangelically, but I use gospelically. Is a word that though it is extremely uncommon, it's a common, but it is part of the English dictionary. It is an adverb. Tingnan, adverb, hindi adjective. Derived from the gospelic adjective, gospelic, adverb, gospelically, meaning something done in a manner related to or reflective of the gospel. Hindi katekismo. Hindi katekismo ng Katoliko at hindi sulat ng mga Protestante, mga pastor sa Amerika na English din. Ang mga aklat ng bawat pastor nila, pati sa Europa, English din. Originally, hindi Greek. Pinapaluan ng Protestante. Ang turo sa kanila tao din. Sa atin naman, ang Kristong walang laman na nasa sa ating puso, Espiritu ni Kristo, hindi po yung tao, wala pong laman yun. Ang laman, nasa langit. Immortal na laman. Nakaupo na. So, tanggapin nyo muna na meron pa sa English dictionary na may salitang adjective na gospelic, ang katumbas, evangelical. Ang noun, gospel. Pero gusto ko gamitin ang adjective na gospelic, ang adverb naman, gospelically. Ang common, evangelically. Para hindi kayo malito. Gagamitin ko salita nito kasi yun pa ang English version na malapit sa gospel. Para hindi kayo maligaw sa salita. Pag sinasabi kong gospelically, yun pa yung base sa noun na gospel. Okay? Ituloy natin sa Muslim na pag-uusapan natin. Applicable ito sa mga pastor. Ang magturo ng gospel, teaching us gospelically is only Christ, not even angels, not even humans. Christ is the one who taught the apostles long time ago. He lived within their heart and until now. Their spiritual heart. Yes, they have also a spiritual heart, hindi physical heart. Bubuhayan pa pagdating ni Kristo. Sa pagbalik niya, nakasama ang kanyang laman. Katulad ni Kristo. Ito, mabalik na ito sa Muslim, ha? Sabihin ko, pag sabihin na gospel, walang ibang magturo. Kaya gospel of Christ, si Kristo lang magturo sa pamagitan ng Espiritu niya. Ang mga apostol noong unang panahon, sumusulat nang wala na si Kristo, nandun na nakaupo sa langit. Sumusulat sila nung nanahan si Kristo sa kanilang puso. Galatians 4:6. Ang nagturo sa kanila, si Kristo din. Pag sinabi natin gospel, hindi anghel ang turo, hindi tao. Kristo na anak ng Diyos. Pinadala siya sa kanyang ama magturo ng ebanghelyo. Buhat pa ng una at hanggang ngayon at hanggang sa katapusan ng mundong ito. Lucas 4:18. Ito. Walang anghel magturo ito, ha? Pag sabi ng ebanghelyo, hindi ako. Hindi ikaw. Hindi anghel. Hindi mga demonyo. Si Kristo lang sa pagitan ng kanyang Espiritu Santo, sa kanyang Espiritu.
Espiritu ng anak na nahan sa ating puso, naghari, na may-ari sa ating puso, nagturo ng gospel, ng Ebanghelyo. Yung magandang balita sa Tagalog, yun po ang Ebanghelyo. Magandang balita, Ebanghelyo po yun. Gagamitan natin ang salitang Ebanghelyo. Kasi maraming magandang balita. Tulad ng mayaman ka, nanalo ka sa loto, magandang balita. Pito, pag sabi natin Ebanghelyo o magandang balita, mas safe na gamitin natin ang Ebanghelyo. Ang nagturo, Kristo. Buhat ng unang panahon at hanggang ngayon, He is ruling us gospelically. Yun po ang adverb. He is teaching us gospelically. And we will cross the sword with those non-gospel teacher. Pag sinabi natin gospelically, only Christ in our hearts can teach us, including the hearts of the apostles. That's why they wrote for us to read now, and it is compiled now into one book called Libris Domini sa Latin. Sa Griego naman, Koreo. Ang libro, Biblios to Koreo. Aklat ng Panginoon sa Tagalog. Ang aklat ng Panginoon naglalaman ng gospel or ebanghelyo. The one who teaches the gospel is Christ only, not even angels. Binabalik-balik ko yan para hindi na kayo malito sa akin sasabihin mamaya. Babalikan natin ang Muslim. Katoliko, ang tuturo sila pare, galing sa church magisterium. Sa simbahan, ganun sila. Walang Biblia sa simbahan. Biblia ang tawag nyo. Sa Latin, Libris Domini completo. Walang Biblia ang completo. Ang mga Biblia, sa normal na salita, sa English, mga books, plural. Sa Tagalog naman, mga aklat. Hindi inipon, isa lang aklat kung saan makita natin ang turo ng Diyos sa atin. Na naglalaman na sulat ng apostol, mga propeta. Kompleto ho, Libris Domini sa Latin. Aklat ng Panginoon sa Tagalog. Book of the Lord sa English. Ito. Na ating nakita ngayon at ating nababasa. Kompleto na ho. Na-compile na. Both Protestant and Catholic have that copy. Have that copy, I mean. Itong Muslim na ito, babalik na tayo, ang daan patungo sa kaligayahan. Muslim po to, messenger. Ito. Pinatulan ko na ito kasi wala nang takot sa akin mga Katoliko at mga Protestante. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang ang Kristo ko. You will be destroyed. Sisirain kayo gospelically. Ha? Ako unang napausunan. At naroon pala sa English. Demonyo po ang gumagamit na evangelical para malayo ka. Gusto ko evangelically, gospelically at universal English words pa rin ang ating ginagamit. Base sa gospel. Ito, noun, gospel, adjective, gospelic, adverb, gospelically. Para hindi ka malilito. Ito, sabi niya, Ban, ikaw ba'y nagnanais na malaman ang landas ng kaligayahan at kaginawaan? Hindi naman yun ang hinahanap ko eh. Ang gusto kong hanapin, landas ng katotohanan at ng buhay. Si Kristo po, yun po, gospelic. Nabase sa gospel, hindi sa Quran. Ang naturo si Kristo noong unang panahon at hanggang ngayon sa ating puso. Naghali siya sa atin. Paano maghali si Kristo sa atin? Kailangan niya may-ari ang ating puso. Galatians 4:6. Gospelic ang teaching, hindi Quranic. Base sa Quran. Iba siya. Ibang turo ng Quran. Ito, tuloy natin. Ituloy natin. Sabi dito, yan natin. Ito. Sabi niya, basahin niyo po muna ito. Sabi ko, Christ is the way, sabi ko. 14:6 of John. The truth and the life, that is, I am seeking that life. Nahanap ko na si Kristo sa aking puso. Pag nahanap mo na si Kristo, you have everything. Pag wala sa isang puso, dyan ang problema ka.
demonyo ka. Ito. Basahin niyo muna ito, sabi niya sa akin. Ang 4 na uri ng paglikha ng ala. Ako, hindi ko binabasa to. Kasi bakit? Ito natin. Allah is not taught by the Holy Spirit of God. Hindi tinuro ni Kristo. You are only taught by Angel Gabriel or Hebrel sa Arabic. Yun po Gabriel, Angel Gabriel. Itong topic ko ngayon dito, sa topic sa ito na gumagalaw, ang word ko sabi ko, Christ, Gospelic Christians. Kasi mga Kristiyano, ang head nila si Kristo, ang turo naman gospel or ebanghelyo. Christ, si Gospelic, Christians. Iba ang Protestante, iba ang Katoliko. Catechism at mga pastoral ang mga Protestante. Mga tao lang nagturo sa kanila, hindi Espiritu ni Kristo. May laman, patay na ang iba. Kami, Christian na, our head is Christ. CGC. CGC. Ibig sabihin, C, Christian. Christ, is Christ, Gospelic, ang G, Christian, C. Versus Muslim. Jibrilic, Quranic, Muslim. Or Gibrilic. Or Gabriel's, Quranic, Muslim. Kasi bakit Gabriel? Ang Quran, base sa turo ni Gabriel, anghel daw na Gabriel. Hindi po totoong Gabriel ho yun. Bulaang Gabriel, anghel. Si Gabriel na totoo, nagturo na si Kristo ay anak ng Diyos. Lucas 1 verse 32. Kaya, ang mga Muslim talaga, they are follower of Gabriel, anghel. Ang turo, Quran. That's why they are called Gabriel's Quranic Muslims. Hindi sa Christians. G-Q-M. Yun po, nakalagay sa aking page, sa ilalim ng aking video. Ituloy natin. Naunawaan nyo ba? Ito. Buti nga lang sila na sumisigaw kasi alam ko na. Mga kababayang Pilipino, sabi niya, Muslim, walang samaan ng loob. Katotohanan ba galing? Totoo naman. May totoo sa Gabriel, may totoo ang tao. Pero hindi totoo sa kay Kristo. Ang totoo galing kay Kristo, yun pa ang Ebanghelyo. Hindi po Quran. Hindi po Quran. Hindi rin pastoral book. Hindi rin katismo. Totoo yun sa mga Katoliko at totoo rin sa mga Protestante. Pag totoo galing, naturo ni Kristo, gospel, Ebanghelyo. Magandang balita, in other words, sa Tagalog. Gospel. Christ is gospelic. Pag ang Kristo mo hindi gospelic, doon ka na magano na, yung tama pala si Kristo na maraming Kristo magturo na hindi Ebanghelyo. Marami sila, parang Muslim, Protestante, Katoliko. Nagbahabagi na. Almost in this world, we are 45,000 sekta. 45,000. Hindi Ebanghelyo ang turo. Not gospelic. And yet, they claim, most of them, they are Christians. At they are not gospelic Christians. Kaya, ginagamit ko ngayon ang modern na salita na base sa aklat na turo ni Kristo, gospelic. Based on the gospel, Christ is there. Christian is there. Gospelic, Christian, gospelic, Christ, gospel. Unahin mo natin si Kristo. Ang mga ngaral muna. Anong aral ni Kristo? Gospel. Sinusunod ni Kristo, kanila totoong Kristiyano, Christians. May Kristo muna, hindi pare, hindi pastor. Patay na ang papare, mga obispo na. Ang source na kalang paniwala. Nag-aral sa theology, nag-aral ng philosophy, yun na ang dinakila na. Yun na ang great sa kanila. Tao lang. Makasalan din. Nag-aral pa. Si Kristo, kailanman, hindi nag-aral. Siya ang karunungan ng Diyos. 1 Corinthians, Ebanghelyo, Gospel, 1 verse 24. Tuloy natin. Muslim to pag-usapan natin ngayon. Anong sagot ko? Sinong ginawa? Sabi niya, na mga kababayan, si Jesus ba ay Diyos? Kini-question pa.
Diyos naman si Kristo. Ang kanyang Spirit of Christ is God. His flesh, not His Spirit, is human. 100% human. Ipinanganak pa ng Diyos ang kanyang Espiritu. Sa 1:18 of the book of John, Diyos ho yun. The begotten Son of God. Yun ang tamang salin. Hindi tao. Begotten Son of God. The begotten God. Monogenes Theos. The only one God. Son of God, Theos. Hindi tao. Diyos. Espiritu, walang laman. Mga Muslim, hindi ba? Yun ang problema nyo kung lang Kristo nagturo sa inyo. Ang totoo nyo, sa Kristo, naging sinungaling na sa Kanya. Sabi ni Kristo kasi, sa John 8, chapter 8, John chapter 8, verse 31 to 41 to 47, sinasabi ni Kristo, kayo sa ama niyong Diablo. Hindi kayo nakinig sa Kanya. Ituloy natin. Tingnan mga Muslim, ito, binabasa na ito. Pinakita ko sa inyo sa screen. Hindi, sa Matthew 15:24, mali. Turo ni Kristo, paliwanag na Muslim, hindi Ebanghelyo. Ebanghelyo ang binabasa mo, dapat Ebanghelyo din pagpaliwanag mo. You read the gospel and you have to explain it gospelically. Ang ginawa nyo, nagbasa kayo ng Ebanghelyo, pinapaliwanag nyo sa Quranically, base sa Quran. Mali. Hindi yung turo ni Kristo. Ang mabasa nyo, Ebanghelyo. Ang mapaliwanag, Ebanghelyo. Ang turo ni Kristo sa amin, Ebanghelyo, hindi Quran. Sabi niya sa Mateo 24, gumamit ng talata. Datapat siya si Jesus ay sumagot, hindi ako sinugo, kundi sa tupang naligaw sa Israel. Saan sinugo si Kristo? Sa Israel lang daw. Mali. Kasi bakit? Kasi sa Israel, nandun ang laman ni Kristo. Pero nakapunta na sa langit, bumaba ang Espiritu. Nanahan sa mga puso ng tao, naniwala sa Ebanghelyo. Again, galing sa Diyos na Ama. Manahan sa atin, sa ating puso. Galatians 4:6. Sinasabi din ni Hesus Kristo sa 17:20 to 21 of Lucas, ang kaharian ko, ako maghari sa inyo. Walang laman si Kristo maghari. Ang laman ako sa langit. Maliban na kung gusto mabuntis ang iyong puso. Ang baby mo, sanggol mo, na babae, manahan sa iyong puso, sa iyong tiyan, mabigat. May laman. Example lang yun. Si Kristo manahan sa puso, hindi sa matres. Ang puso mo buntis din, may laman. Mali. Ang Espiritu ng Kristo lang maghari sa atin sa buong mundo. Kung gusto mo lang. At mga Muslim, siguradong wala kayong Kristo na totoo. Kasi si Kristo hindi nagturo. Palagi nagturo si Kristo ngayon. He is even teaching the apostles in that time is gospelically and even spiritually. Pag sinasabi natin gospel, spiritual teaching ho yun. Spiritual na teaching, hindi makalaman. Hindi makalaman, spiritual teaching ho ang gospel. Turo ni Kristo mismo, hindi turo ng anghel, hindi turo ng tao. Sa inyo, Quran, ang turo sa inyo, sabi nyo, si Gabriel. Hindi totoo na turo si Gabriel. Bulaan Gabriel ang turo sa inyo. Si Gabriel, hindi demonyo. Lingkod siya ng Diyos, pinadala para balita ka Maria, manganak siya sa anak ng Diyos, the Son of the Most High. Siya nasabi, anak ng Diyos nga, hindi anak ni Maria. Ang sa inyo, ang anak ni Maria, yun lang ang laman ni Kristo. Pero ang Espiritu ng Kristo, hindi anak ni Maria. Si Kristo pa ang lumalang ni Maria. Pinapaliwanag ko sa kanya dito. Sabi niya, si Kristo pinadala sa tupa sa ligaw ng Israel. Talagang sa Israel, hindi sa Arabo. Hindi sa Arabo pinadala. Sa Israel, ang Arabo, hintil. Hindi Israelita ang mga Arabo. Katulad natin. Tayo lahat ay hintil. Pinadala si Kristo sa hintil para magbigay ng bagong tipan sa mga hintil. Yun nakahula sa Jeremiah 32
verse 32, verse 32, 31, verse 31, chapter 31, verse 34, 31 to 34. At pinaliwanag ni Pablo, kasama ni Kristo, sa Hebreo 8, versikulo 8 hanggang 13. Magbigay ng tipan sa Israel. Tama. Si Kristo pinadala sa Israel, hindi sa Arabo. Siya na pinadala sa Israel, pinadala siya, tao. Pero ang kanyang Espiritu ngayon, pinadala sa ating mga puso naman. Ang Espiritu ni Kristo, walang laman, pinadala naman sa ating mga puso, katulad ko, Pilipino. May mabasa, talata, Galatians 4 verse 6. Ang nagturo sa mga puso na katulad ni Pablo, si Kristo, Galatians 1:12. Sino nagturo kay Pablo? Mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista. Si Kristo, mga Kristiyanong propeta. Sino nagturo ba sa kanila? Sino nagturo sa atin ngayon? Siya din. May aklat na. Siya magpaliwanag sa atin. Ang susulat ng mga apostol, sila ang unang tinuturuan doon sa Israel. Kaya totoo, pinadala si Kristo sa Israel. Saan magaling ang turo ng mga apostol? Sa Israel. Hindi sa Roma, hindi sa Arabo. Israelite ang mga apostol, pati sa Maria. Hindi Arabo, hindi Romano, hindi Amerikano, Protestante. Hindi. Ang pinadala ni Kristo, magturo, mga apostol noong unang panahon, sumusulat sila kasi alam na mamatay siya. Ang mga turo na ipalaganap sa mundo na binabasa na natin ngayon. At pag wala na mga apostol ngayon, wala ng propeta, wala ng pastor, na taro ng ebanghelyo, wala ng ebanghelista. Nanonood na sila sa langit. Akala naman dito pa sa lupa. Nasa altar pa sila. 6:9 of Revelation. Paano sila mapangaral dito na espiritu na nandun sa langit? Walang espiritu nilang pinababa. Ang espiritu lang ni Kristo, pinababa ng Ama sa atin para maghari bilang ulo natin. Wala tayong laman. Wala tayong katawan. Ang katawan natin, pag may-ari ni Kristo na. Mabuhay tayo kay Kristo. Tayo ulit sangkap. Sangkap lang tayo. We are the member of Christ. Sa 1 Corinthians 12, verse 9 hanggang patuloy. May talata, Ebanghelyo. Yun ang mali na Muslim. Ang sabi nyo totoo, parating kay Kristo, sinungaling na. Ang totoo nyo, parating kay Kristo, sinungaling na. When Christ speak the truth, let the whole world be wrong. Those who go against Him. Naunawaan nyo, Muslim? Ang Espiritu ni Kristo para sa lahat. Pati ikaw, kung gusto mo nanawala, He will conquer you, making Him the King of Kings, the Lord of Lords, sa 17 ng Revelation. May hari dito sa inyo, Arabo, sa Pilipinas meron, sa Amerika meron. Sino ang hari sa kanila sa Espiritu? Hindi sila, si Kristo nga. Hindi lang siya sa Israel. Hindi lang siya sa Israel. Nung pangangaral niya sa Israel siya pinanala. Pero paghari niya, Israel at mga hintil. Tayo po mga hintil, hindi Israelita. Naunawaan nyo na. Ito, John 17 verse 10, sabi niya. Ito ang buhay na walang hanggan. Alam nyo kapatid, ang unang-una nakita ko sa Muslim, magpaliwanag siya, parang sila. Ano dito? Parang pili na matalino sila. Hindi. Kung naunawaan nung hari si Kristo sa aming puso, si Kristo magpaliwanag sa aming puso, hindi kayo. Kailangan sa puso, napaliwanag kayo, imam, tao lang. Paano ka mag-iba na yan? Ang mga tao nagpaliwanag sa iyo, mga tao, makasalanan pa. Si Kristo, sa aming puso, si Kristo nakari. Naglinis sa aming puso, napatawad sa aming kasalanan sa aming puso, sa pagkita ng kanyang dugo. Mga Muslim ngayon, walang patawad sa inyo. Walang patawad sa inyo. Mamatay ka, walang patawad. Wala kayong Kristo. Ito, may talata. Ito lang ginagamit ng talata. Sabi sa 17:3 of 1.
Ito ang buhay na walang hanggan. Muslim. Siya paliwanag. Hindi si Kristo. Hindi sa Kristiyano. Sila ay Muslim. Ang paliwanag na galing sa Hebreo na anghel. Quranic. Yun po. Ito. At ito ang buhay na walang hanggan. Sinasabi niya. Na ikaw gumagamit ng Ebanghelyo Muslim. Ang paliwanag, hindi Ebanghelyo. Base sa paniwala na galing sa Quran. Quranic. Ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay kanilang makilala na iisang tunay na Diyos at ako'y iyong sinugo. Ang paliwanag niya, ito. Basahin natin. Ito. Isa lang daw ang tunay na Diyos. Totoo, wala akong kontra diyan. Tunay na Diyos, totoo, isa. Base sa talata ha? Hindi sa ibang talata. Sa 17 verse 3. Totoo yan. At kanilang makilala na ikaw ay isang tunay na Diyos at ako ang iyong sinugo. Dalawa, ito. Ang Diyos na tunay may sinugo. Ang tunay na Diyos may sinugo. Si Kristo. So, Ama ho, ang ibig sabihin, Ama. Isang tunay na Ama na Diyos. Totoo ba ang Ama? Tunay. Si Kristo wala anak, hindi Diyos. Hindi ko na buksan ang talata. Gas ho yun. Sa John 1, verse 1 to 3. Basahin lang natin. Buksan natin para higit yung maunawaan. Ang paliwanag niya, isang talata lang. Pag nanood siya pala na palabas, sa isang senaryo lang. Ayaw mo tapusin. Buong aklat ni Juan. Sa first chapter mo basahin si Kristo Diyos na. Kung saan nanggaling si Kristo. Si Juan din ang sumusulat. Hindi si Muhammad. Tulong kay Juan, si Kristo din. Sa kanyang espiritu na nahan sa puso ni Juan. Lahat ng mga Kristiyano may espiritu ni si Kristo. Bakit? Siya ang magturo ng Ebanghelyo. Siya pa magtanim. 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Palagi kong sinasabi yan. Basahin natin ang linawaan ng Muslim. Ang problema nyo, hindi kasi si Kristo nagturo sa iyo, kaya naligaw na kayo. Mga demonyo, false Christ nagturo sa inyo. Sabi na Kristo yan. Mandaya sa mga tao, false Christ. Bula ang Kristo. Kasi ang Kristo talaga magturo. Kaya ang ginawa ng demonyo, matalino sa mag-ibento na din sila ng Kristo. Pati apostol. Mayroon siyang apostol. Kalaban ni Pedro. Bakit? Ang turo ni Pedro, Ebanghelyo ni Katekismo. Ang turo ni Pedro, lahat ng apostol, Ebanghelyo, hindi Katekismo. Ang nagturo ng Katekismo, bulaan Kristo. Ang nagturo ng Quran, bulaan Kristo. Mga sinungaling. Sabi ni Kristo yan, whether you like it or not, there is no such Allah taught by Christ gospelically. Allah is non-existent in the teaching of Christ gospelically. And Christ is greater than Allah. You think that Allah sent Christ? No. Christ taught gospelically to make us Christians, not Muslims. And he never taught Quran. That is the teaching of Gabriel. You said that Quran is the teaching of Gabriel from Arab, like Muhammad. Kaya, kayo mga pastor dyan, mga pare, lumabas na kayo. You address the world. Mundo ang pangaral. Mga Muslim sa Amerika, sa Arabo. Humarap kayo ng tanong. Nagtango kayo kasi ang Kristo no duwag. Nahiya kayo, hindi alam isasagot nyo. Nag-iisa kayo. Ang guro, pastor, mga pare, pareho kayo utak. Talangka ang utak na, talangka na kayo. Bulag ka ba utang na, bulag na kayo, wala kayong liwanag. Si Kristo ang liwanag natin. Ang liwanag niyo, pastor, tao, ang pare. Ano yun? Ano yun? Insulto kay Kristo yun. Kahit ako ba na-insulto sa inyo, sino kayo? Ang turo, binabasa niyo galing kay Kristo yun. Bakit para kayo nagturo na? Sino man nakalam sa inyo ni Kristo? Siya lang. Matalo kayo ng Muslim pag Muslim maghanap nyo. Ang mga Muslim,
Marami silang mga teacher sa Amerika, sa Europa. Sabi ko, sino teacher nyo? May teacher ako, nagturo ng Ebanghelyo. Sino dakila? Si Kristo ba o sila? Hindi alam ng Muslim. Kasi bilangga ko ang Kristo na, ang Kristo ko, nagturo sa kanila, pero alam ko nagturo sa Muslim, false Christ. Sabi kasi ni Kristo, wala makatutol doon. Sabi ni Kristo, magturo ng relihiyon, mga false Christ at true Christ. Siya lang sabi noon. Alam niya ang puso ng mga anghel na masama. Ang magtuturo ngayon sa buong mundo, mga Kristo na mabulaan at totoong Kristo. Kaya mag-away. Wisdom. Our wisdom is a sword. Tabak ang ating wisdom, parang baril ang ating wisdom. Against them, they will be destroyed gospellically. Sisirain sila ng ni Kristo sa Ebanghelyo ang turo. Ebanghelyo ang turo laban sa Quran. Laban sa katekismong Katoliko. Laban sa mga pastor na aklat. May prueba ako. Mga pastor may aklat. Lahat sila. Ang mga aklat na galing sa Amerika, sa Europa. They cannot escape. Ang iyong mga aklat, bitag sa inyo, 1 Corinthians 3:19. Ulit, huwag niyo kalimutan, sabi ni Kristo, siya ang ilaw, siya ang guro. Ito muna. Pag sinabi mong ilaw, siya ang magturo. Siya ang magtama para makalakad tayo sa Kanya. Siya ang ating kuya. May Diyos tayo na Ama. Kung paano tayo mabuhay sa kaharian ng Ama at sumunod sa Kanyang kalooban sa langit. Gagawin natin dito sa lupa na para na rin sa langit. Sa John 8:12, sabi ni Kristo, I am the light of this world. We are not many I. Sa mundo, sa light, sa mga tao, ang tao nakatira sa planetang Earth. Nanahan sa ating puso, He is the light of the world. Saan ang ilaw nito? Makita ba ng ating mata? Hindi. Sa ating puso, ang Ebanghelyo, ang turo ni Kristo, ang totoo, ang ilaw natin. Siya ang ating ilaw, nagturo ng Ebanghelyo para hindi tayo ma-stumble, madapa. Para hindi tayo bulag. Si Kristo ang nag-akay sa atin para hindi tayo maging bulag. May ilaw. Ang bulag, nakapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. 15 verse 12 to 15 of Matthew. Ilaw siya, huwag niyo kalimutan mga pastor, mga pare. Kaya pati Muslim, hindi nyo kaya magsasagot ito. Ito mga Muslim na kausap ko, Di Batista Huto. Ito po official na page. Ako naman, hindi ako napalinaw-linaw ng ito. Alam ko si Kristo matalino at talagang He is very strong. We must be strong with Christ. Ang kalaban nila dito, si Kristo buhay. Hanggang ngayon. Kaya pag si Kristo yung ginagamit na authority, walang kwenta ang authority na anghel lang, si Gabriel, mali pa. Si Muhammad lang. Sabi ko nga, sino ang teacher mo? Si Muhammad. Sabi ko, sinong leader mo? Sino tuturo sa'yo? Ayaw umawin. Pinakita, Harvard University, Muslim. Ha? Harvard University, galing sa Amerika. Muslim. Doktor. Sa Europa naman, sa Oxford University. Sa Cambridge University. Ano pa? Sabi ko, ano pa? Mga Muslim, sumusunod sa turo ni Muhammad, ibig sabihin, si Muhammad mas dakila sa kala. Sabi ko, si Kristo is greater than Muhammad. Hindi naman niya kinukunta. At greater sa turo kay Muhammad. Anghel lang. Si Kristo hindi anghel. Ang ipinanganak ng Diyos, si Kristo lang. Ang anghel, nilalang lang ni Kristo. Si Kristo ang lumalang sa anghel.
Sino matalino? Sa John 1, verse 1 to 3. Walang creations na umiiral kung wala si Kristo. Si Kristo tinatawag na Word of God. In the beginning was the Word, and He was with God, His Father. With, ibig sabihin ng with, and, conjunction, and, dalawa na. He was with God. And the Word of God was made flesh. Ang Word of God, iba ang God. He was the Word of God with God. And He is also God. Basahin na natin, mga Muslim, hindi pa, hanapin nyo si Kristo magturo, hindi ako. Hanapin nyo siya. Seek first the kingdom of God. 6:33 of Matthew. Tingnan mo ha. Ikumpara natin pastor ngayon, mga pare. Saan sila nangaral? Sa mga Katoliko lang, mga Protestante, pero pag Muslim, wala. Kasi bugok ang Kristo na, bugok. Iba-ibang Kristo, mga bugok ang Kristo. May Kristo ang mga Protestante. Katoliko, mayroon ni Kristo. Iba-iba sa Kristo. Pati Kristo na, nagbahabagay din. Katulad sa mga siktan na, 45,000. Nagbahabagi. Saan ang Kristo totoo doon? Sabi ko, ang Kristo ko, sumasagot sa Kristo ng mga Protestante, mga Katoliko, pati Muslim. Pati Muslim, sisagot ang Kristo ko. Ito, sabi niya. Ay, basahin mo natin ang John 1, verse 1 to 3 sa Tagalog. Ito Protestanteng Biblia. Biblia ang tawag nyo. Pati Katoliko, magandang balita pareho. Ang dating Biblia. Juan 1, versikulo 1 hanggang 3. Tandaan nyo mga Muslim. Huwag kayo mapalawala, putol-putol yung paliwanag. Huwag nyo putulin. Pag nanood kayo ng palabas, tapusin nyo. Mga ano kayo marites kayo Hindi maasahan yung report, ang informasyon nyo. Basahin nyo buo. Pag mabasa ka na aklat, page 1, page 2, page 3, hanggang matapos ang aklat, kayo magbasa ng novel, part ng novel, isang talata lang, isang paragraph lang. Ubusin nyo buong paragraph. Hilaw kayo Yun, trabaho ng demonyo, mabulang Kristo. Maligaw kayo pag ganon. Yung libro, kumplituhin mo babasa. Ayaw nyo kumplituhin kasi walang Kristo mapaunawa sa iyo. Maligaw lang kayo. Ito, 1, verse 1. Noong pasimula, siya ang berbo. Siya ang berbo, salita ng Diyos. Ang berbo, suma sa Diyos. Dalawa na. May berbo at may suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos din. Dalawa ng Diyos. Isa ba o dalawa? At ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay, suma sa Diyos. Ang berbo, suma sa Diyos. Ito sa Diyos din. Sinong Diyos to? Ama. Ang berbo din, salita ng Diyos ng Ama. Iba ang salita ng Diyos, iba ang Diyos. Ang Diyos, pinanggalingan ng salita ng Diyos. Ulit, ang Diyos, pinanggalingan ng salita ng Diyos. Iba ang salita ng Diyos, iba ang nanggaling sa Diyos. Ulit, iba ang Diyos, iba ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, galing sa Diyos. Ang salita ng Diyos, galing sa Diyos. Ang Diyos, He is the source of that word of God. It proceeds from Him. Dalawa. Isang Diyos at isang nanggaling sa Diyos. Ang salita ng Diyos, galing sa Diyos. Sa 3. Ang lahat ng mga bagay, ginawa niya. Ginawa sa pamagitan niya. Isa lang, niya. Hindi nila. Ang lahat ng mga bagay, ginawa sa pamagitan niya. Sino tong niya?
Isa lang. Niya. Tamang salin. Ito. Dapat sana mabasa dito kasi mabulol ako. Ituloy natin. Hindi ito paliwanag ng protestante katoliko. Bubo ang Kristo na. Iba-iba ang Kristo ng mga protestante. Iba-iba ang mga Kristo ng mga katoliko. Ito. Ang katoliko may Shaddai na bahagi din. At alinman sa lahat ng ginagawa ay, ito basahin natin. Mahirap basahin to. Ay sa pamamagitan niya at alanman ay ginawa, hindi ginagawa kung wala siya. Iba ang siya, iba ang sila. Sinong gumawa nitong siya? Sino itong siya? Paglitaw ng anghel, paglitaw ng tao at buong universo. Ang lahat ng bagay, ginagawa niya. Sino to? Ama o anak? Sila ang nandun sa langit noon, pinanggilan ng Kristo. Wala pang laman si Kristo noon. Wala pang laman. Ginagawa pa lang mundo. Pati si Eva. Ginagawa pa lang. Nasa picture na siya. In the making of the world. Umiiral na itong Diyos, itong salita ng Diyos. Hindi pa Kristo ang tawag sa kanya. Hindi pa Kristo ang tawag sa kanya. Ito. Sa 14. Dating Biblia. At nakatawang tao ang berbo. Nakatawang tao ang berbo. Isa lang. Berbo, salita ng Diyos. Nakatawang tao pala. Hindi pala ang Ama. Nandun ang Ama nasa langit na iwan. Ang bumaba, nakatawang tao, ang berbo lang. Ang berbo lang. Iba ang Ama, iba ang anak. Ang Ama, walang katawan ng tao. Ang anak, ang Word of God, nakatawang ng tao kung saan nanggaling sa Diyos, ang salita ng Diyos. At tumatahan sa atin, mga apostol. Yun po si Kristo. Hindi tutuhan ang Diyos sa kanila. Nandun sa langit. Nakatawang tao, tumatahan sa atin doon sa Israel. Nagturo ng Ebanghelyo. At nakita namin. Hindi kasali si Muhammad. Hindi to anghel. Si Kristo, berbo to. Hindi ang anghel. Nakita namin galing sa Diyos. Si Gabriel, natulog kay Muhammad, sabi niyo, nilalang din. He was just created. This verbo is the one created. Nakatawan ng tao. Ang Espiritu ni Kristo, ng salita ng Diyos, verbo tawag sa kanya, hindi Kristo muna. Verbo, spiritual, hindi human. Ang tawag ni Kristo, verbo. Alam ni Apostol Juan, nagturo kay Kristo spiritually. Wala nang naman si Kristo, nanoon na sa langit. For many years after his resurrection. Kumpletuhin natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. He is great. Christ is great. We see His greatness. Luwalhati, dakila, yun po ang great. Ipagmalaki. Ang ginawa niyong great anghel, si Muhammad. Nag-aral sa Harvard, sa Cambridge, sa Oxford. Yun ang great nyo. Yun ba? Salita ng Diyos kumpara sa tao, ang lumalang sa inyo, ang lumalang sa inyo, verbo. Nagkatawang tao, tinatawag natin ngayon na Kristo. Tuloy natin. Ang kaluhatian na gaya ng bugtong ng Ama. Bugtong na Ama pala si Kristo, bugtong na anak pa si Kristo ng Ama. May Ama pala, sabi ni Juan, apostol. Sino kami manawala kay Muhammad? Hindi sa apostol. Walang Kristo sa kanyang puso. Hindi sa tuli.
Mga Muslim, pisot. Ang tuli kasi, spiritually speaking, si Kristo magtuli sa ating puso, maglinis sa ating puso. That is, I said, spiritually. May talata. Sa Romans, basahin natin maya. Napuspos ng biyaya at katotohanan, full of truth and full of grace. Dala na biyaya. Anong biyaya ni Kristo? Karunungan sa atin. Siya mabigay ng karunungan sa atin. At totoo. Puspos, filled with, full of grace and full of truth. Hindi pastor, hindi pare, magturo sa atin. Kristo, Verbo. Ang pangalan niya ngayon, Kristo. Maghari sa ating puso. Verbo masahari sa ating puso. Magturo sa atin, Verbo, may laman, Kristo. Ang Espiritu na kanyang laman, nanahan sa atin. Sa 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. O, siya talaga ito, si Kristo. Ang Diyos sa langit, ang bugtong na anak, ang Verbo na nasa sinapupunan ng Ama. Maling salin itong sinapupunan. Dibdib to, bosom, kulpol sa Greek. Mali po ang sinapupunan. Wala pong sinapupunan ang Ama. Hindi itinuwin na pastor makakagawa sa iyong sikta. Ang tamang Greek nito, kulpol. Sa English, dibdib. Sa English, chest. Breast. Male breast. Ito na lalaki, breast. Mayroon tayong mga breast, mga lalaki. Dibdib. Hindi sinapupunan, mali. Ito na natin. Walang sinapupunan ang Diyos. Mali pong sinungaling pong pagkasalin dyan. Nasa dibdib ng Ama. Siya ang mapakilala sa Ama. Sino mapakilala? Kristo. Hindi si Muhammad. Hindi Anghel, si Gabriel, hindi. Hindi kaya mga Muslim, hindi alam ang Diyos Ama ni Kristo. Sa inyo, Allah is not a father of Christ. Sa Arabic, ang father, ang Ama, Alab. A-L-A-B. Hindi Allah. Allah is a name of your God. It is not even a God. It is a name of your God. That's why you call him Allah. Kaya, ginagawa nyo, magbasa kayo, bias kayo mabasa, bulag kayo mabasa, kumpletuhin nyo, kulang yung paliwanag eh. Si Kristo papapaliwanag kay Juan, kumpleto. Sa inyo, kulang. Sinong tama? Mas tama ang kumpleto. Kayo, ang katotohanan sa inyo, half truth, 1/4 truth, 1/8 truth, 1/16 truth, hanggang mabawas sa inyo. Kristo, kumpleto ang turo niya kay Juan. Naturo si Kristo sa kay Juan sa Espiritu, sa kanyang puso. Naghari sa kanya. Nagturo ng Ebanghelyo. Ito po yung binabasa natin, Ebanghelyo ni Juan, the Apostle of Christ. Ang Quran ninyo, walang apostol na susulat. Wala rin propeta na mga Israelita. Mga Arabo ang susulat doon. Susulat kay Muhammad. So ngayon, napaliwanag sa aking puso, si Kristo, siyang ilaw. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Mas takila siya. Magturo siya, hindi sa eskwelahan, sa aking puso. Kaya makinig kayo mga Muslim. Kahit sino man, hindi nyo pwede tapat sa authority pa lang. Ang guro ko, si Kristo. Nagturo hanggang ngayon, may talata marami. Mapahiya kayo sa Kristo ko. Papahiya lang kayo sa Kristo ko.
Bago kayo magturo ng religion, kilalanin mo na kung sino nagturo. Sa Katoliko, pare. Sa Protestante, pastor. Sa Muslim, imam. Patay na si Muhammad. Ako naman, si Kristo. Buhay. Pati ang kanyang katawan. Nandun sa langit. Naghari pa sa aking puso. Nagturo pa sa akin. Katulad ng apostol. Sabi ni Apostol Pablo, noong unang panahon, nagturo ang Diyos magitan ng propeta. Ngayon, sa panahon na at sa panahon natin ngayon, sa magitan ng kanyang anak. May anak ko lang ang Diyos. Paniwala ni Pablo din. Apostol. Sino ka maniwala? Ang nagturo sa iyo? Anghel. Hindi si Kristo. Sino nakila? Si Gabriel, anghel, na nilalang ni Kristo, o si Kristo na malalang sa anghel at sa tao at buong universo. Sino nakila sa inyo? Nung nag-aral sa Harvard University, tao, makasalanan, sa Oxford, sa UP, sa Harvard, sa Cambridge, ano pa? Taga-mundo, si Kristo ang lumalang sa buong mundo. Sa planetang Earth, sa Pluto, sa Neptune, sa nag-aral, sa Saturn, ano yun? Mga lalangho yun ni Kristo. He's the word, He's verbo. With the flesh, He's called by the apostle, introduced by God as Jesus Christ. Ang Jesus na salita, binigay na ng anghel. Sa Matthew 1, verse 18, hanggang patuloy. Anghel na nagbigay nan. Na inutusan ng Diyos mismo. Ang verbo, Diyos ang nagsasabi nun. Si Kristo nagsabi nun. Si Kristo nagsabi na verbo siya. Makapangyarihang salita ng Diyos na lumalang sa atin para magturo sa atin. Ang magturo, manlalalang, hindi nilalang na tao at anghel at hayop. Ganun pa lang. Padakilaan tayo kung sino ang great. Lumat ang Muhammad nyo, ang anghel nyo, mga nag-aral sa Harvard, sa Oxford, sa Cambridge, sa UP, at saan pa. Ikumpara sa aming guro. CGC. Christ, Gospelic Christians. Christ is also Gospelic as well as the Christians. He is our head. Our head, Jesus Christ, is also Gospelic. He lived with the gospel also. And we live with Him in the gospel. Our life is gospelic. Hindi Quranic. Hindi katikismo. Hindi aklat ng protestante. Never kami sunod sa tao at sa anghel. Kahit pastor ka pa, kahit Gabriel ka pa, wala kami pakialam. Ang susunod namin, si Kristo, nagturo ng Ebanghelyo. He is our head. We have the head. Our mind is Christ. 1 Corinthians 2, verse 16. Ganun magturo, pastor. Huwag kayong mangitlog sa inyong lang membro. Palagatasan inyong membro. Mga pare, humarap kayo rin sa Muslim. Si Kristo magturo, hindi kayo. Doon kayo nagkakamali. Turo na yan ang bulaang Kristo sa inyong puso. Naghari siya sa inyo. Sa Matthew 12, verse 26. Kasi, naniwala kayo at sinusunod nyo. Kaya naghari siya sa inyo. Hindi kayo ang hari. Siya, demonyo, bulaang Kristo, no? Mga protestante, ganoon din. Balik na tayo sa Muslim. Ngayon ay 1 hour na pala, kapatid. Gusto ko na isang oras lang ako. Isang oras lang ako. Mag-conclude muna tayo. Marami na itong paksan to. Muslim, para maunawaan nyo. Kung sino ang guro ko. Buhay siya. Huwag kayo, kahit presidente pa maghahalan sa akin, kahit debatiin ko, kahit abogado pa, kahit justice pa, kahit tapuan pa sa bar. Ikaw magturo sa akin? Tao ka lang?
Si Kristo, Diyos, na lahat sa puso ang Espiritu ni Kristo, Diyos, hindi tao. Ang tao na nandun sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama. Kaya dakila ang Kristo ko, na lahat sa akin. Kristo ko, ha? Kristo ng mga Kristiyano, ang makalaban nyo. Kami lang ay kamanggagawa ni Kristo. Siya ang ari sa aming katawan. Lahat sa amin. Patay na kami aming katawan dahil sa kasalanan. Sa Romans 8 hanggang 8:2 hanggang 16. Patay na ang aming katawan dahil sa kasalanan. Nabuhay sa amin si Kristo sa aming puso. Kaya pang-ari na kami ni Kristo. Kami ay kawagawa lang ni Kristo. Ang aral namin, ebanghelyo din. Kasi ang aming ulo, ebanghelista. Hindi Quranic. Hindi catechism. Hindi pastoral. Pastoral. Sa Europa at sa Amerika. Yun lang, Muslim, alam nyo na? Iba ang pagkilala sa Kristo. Ang Kristo pala, berbo. Nagkaroon ng katawan. Sino na una? Sabi niya dito. Sino nga ba si Maria? Nilalang ni Kristo. Si Maria, nilalang ni Kristo. Berbo ang lumalang sa kanya. The Word of God created all things. Only one. He create, and greater than Him is His Father. Mas nakila pa kay Kristo ang kanyang Ama. Nakila pa sa berbo, Ama ni Kristo, kung saan nagaling ang berbo. Sa 9 ng Juan 30 to 31. 29 to 31. Sino nga ba doon si Maria? Alam ko si Maria, Muslim. Ako ang tanong sa'yo, tiyak ko, iba ang sagot mo, mali. Turo ng imam nyo. Alam ko yan, na Muslim na ako nakilala. Sino nga ba si Maria? Oh. Sabi ko, sino nga ba ang unang pinanganak pinanganak? Si Jesus o si Maria? Sabi ko, Kristiyano kami. Alam mo ba ibig sabihin ng Kristiyano? Ang pagturo sa amin, ang berbo, si Kristo. Ang berbo, spiritual. Walang laman. May laman na kayo ngayon na nakaupo sa langit. Si Kristo ang unang ipinanganak ng Diyos. Siya ang pinakauna. Even earlier than the angels and humans. Before the creation. Si Kristo, sa tagot ko, si Kristo ang pinanganak ng Diyos. Hindi lang tao, hindi Maria. Siya ang lumulang kay Maria at Muslim. At lahat ng mga tao. Hindi na kontra. Ang Christianity ay mula kay Constantinople. Sabi naman niya, ang Christianity ay mula kay Constantinople na siyang namumuno at sumasakop sa buong mundo. Sabi ko naman, hindi na mula kay Constantinople sa buong mundo nagmula ang mga Kristiyano. Kundi nagmula sila kay Kristo. Nagmula sila kay Kristo. Walang Kristiyano kung walang Kristo. The birth of Christians is to Christ. Mali ka naman. Ha? Marami siya sabi sa akin. Sabi niya, si Kristo daw to, lumuhod. Mahaba mo. Sabi ko naman, hindi Arabo si Kristo. Sabi niya, lumuhod ang matutuwa ang mga Arabo. Hindi rin siya hintil. Israel siya. Paniwala ng Muslim yan. Hindi yan sinasabi ni Kristo sa mga Kristiyano. Wala yan sa Ebanghelyo. Ngayon naman, kakalaban na niya si Kristo naman. Naramdaman ko sa puso niya na wala siyang match kay Kristo. Laban kay Kristo. Siguro sa akin, may match siya. Kung laban kay Kristo, turo ni Kristo, Ebanghelyo. Gagamitin ko ang Ebanghelyo ni Kristo, laban sa iyo. Kasama ko si Kristo, nagturo sa akin. Ang natutunan ko kay Kristo, yun din ang gagamitin ko sa iyo, Ebanghelyo. Ngayon naman, dadako tayo sabi niya, dadako tayo sa Diyos at tao. Sabi ko na, alam mo, sabi ni Kristo, may ama siya. Oo, may Diyos na kumain. Kasi si Kristo daw,
hindi Diyos. Sabi niya, kasi kumain daw. Oo, Diyos din kumakain. Ang Ama lang hindi kumakain. Sabi ko siya, ito sinasabi ko, ayaw niya kontrahin. Talagang kumakain. Mga anak ng Diyos, Diyos din, pero kumakain sa mamatay rin katulad ng tao. May talata. Huwag yung kuminsin si Bajilo, mga Muslim. Bakit? Si Kristo yung kalaban. He will protect us with His gospel. I use His gospel because naniniwala ko sa Kanya. At ituturo ko rin ang Ebanghelyo ni Kristo sa aking puso, ay sa iyong mga puso. Ang puso nyo, Quran, turo ng Anghel ni Gabriel. Si Kristo basta kila sa kala. Yun muna, kapatid. Allah daw. Sabi na Allah. Walang Diyos kumakain ng taat natin. May Diyos kumakain. May Diyos mamatay na katulad ng tao. Sa inyo lang. Paniwala na sa Quran. Ang turo ni Kristo, may Diyos kumakain. Mga anak ng Diyos, mamamatay katulad niya. Maraming tata. Sinong Allah? Sino sabi ko? Sinong Allah? Wala sabi si Kristo sa mga Kristiyano na sasamba kay Allah na sinasamba nyo. Mga Muslim na sasamba kay Allah, hindi Kristiyano. Ang turo sa Kristiyano, si Kristo, hindi sa Allah. Hindi anghel. Anak ng Diyos. Ang Allah nyo, walang anak. Baog. Ang Allah nyo, mga Muslim. Walang anak. At kayo rin, hindi anak. Sabi ko, Ebanghelyo, wala si Allah sa Ebanghelyo na pagsilbahan at susundin na mga Kristiyano. Muslim lang, sunod kayo. Ang Muslim naman, Quran, hindi Ebanghelyo. Gospel of Christ, not Quran of Christ. But Quran of Muhammad. Quran of Gabriel. Iba si Kristo, iba si Muhammad, iba si Kristo, iba ang anghel. Hindi maturo ang anghel ang Ebanghelyo. Pag Ebanghelyo, si Kristo na naturo, kaya tinatawag ho yun na Ebanghelyo ni Kristo. Maubos na ating oras, kapatid. Sa next naman, ituloy natin. Chapter 2 na to. Ipinakilala ko lang sa mga Muslim, sa mga Protestante, marami na, mga Katoliko, ang Kristo nagturo sa amin. We are of Christ. Christ is gospelic in His teaching, Ebanghelyo. Ibig sabihin, that make us Christians, not Catholic Christians, not Protestant Christians. Protestant also have the same one God like the Muslim and Judaism. And we are gods, but we have our Father in heaven who is almighty, that to whom we have to pray and ask everything that we want in the name of Christ, who is also God. We die like humans, like Christ. On the cross. May talata sa Salmo 82, versikulo 1, 6 hanggang 7, at saka sa Juan 6 at 10, chapter 10, verse 34 to 35. Tama lang muna yan, kapatid. Nabulo na kasi rin ako. So, we have to continue this in the next video. To God, the Father of our Lord Jesus Christ, and Christians, be the glory. In the name of Jesus Christ, our Gospelic King. Gospel King, who teaches the gospel. Ebanghelyo, gospel. Amen. Salamat sa inyong pakinig at sa inyong panonood. See you in the next video, part 2. Aking anak. Ano sabihin mo? The Father? To God, Father, be the glory, and the name of Jesus Christ, evangelical. No. Gospelic lang. Evangelical. Gospel. Our Gospelic King. Gospel.
are gospel king Amen. and evangelical king. Hindi. Gaspelic lang. Walang evangelical. Gaspelic lang. Bangino. O gospel. Gospel King. king. Amen. 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 And the Holy Spirit. No, okay. With the Holy Spirit. So, that's all. Thank you for watching again. Share this to the Muslim brothers at mga Protestant sa ilang page as I do also and the Catholics para magkaliwanagan ko sa paano madakila si Kristo sa East. Hindi sa Western side, from the Far East. Malakias 1:11 mula sa sikatan ng araw. Ang mga Muslim hindi po sa Far East sila. Ang Arab. Ang mga Protestant sa Western. Mga Amerikano sa Western. Christ said, God said, that Christ, the Lord, will be glorified from the Far East. And Philippines is a part of the Far East. Thank you.